Sa iba pang balita, Regional Tripartite Wage and Productivity Board Region 11 hinihikayat naman ang mga kumpanya ng sagingan sa Davao Region bigay ng insentibo sa kanilang mga tauhan. Alamin natin yan sa ulat ng aming kasama si Edith Isidro ng Davao Region. Nanawagan ngayon ang pamahalaan sa mga kampanya ng saging sa Davao Region na magbigay ng dagdag na pagayak upang maging mas masigasig sa pagtrabaho ng kanilang mga manggagawa. Sinabi ni Attorney Geoffrey Soyaw, Director ng Department of Labor and Employment 11 at Chair ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 11 na ito ang nilalayon ng Advisory Number RB 11-01 na kanilang ipapatupad upang ganahang magtrabaho ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, lalo na ang mga manggagawa sa mga sagingan. Aniya, bagamat sariling kusa ng mga kampanya ang pagbibigay ng insentibo, makatutulong ito upang lalong magsikap ang mga manggagawa sa kanilang trabaho. Sinabi ni Suyaw, lalong lalago ang industriya ng saging sa reyon kung pagtutuon ng pansin ng mga kumpanya ang tamang pasahod ng mga manggagawa kundi maging ang dagdag ng insentibo sa kanilang ibibigay. The first tier is mandatory. This mandatory tier is the minimum wage. We are that is popularly known to us now, no? And the second tier is voluntary. This is the advisory on adoption of productivity incentive schemes. Aniya, bagamat nangunguna pa rin ang industriya ng saging bilang tagabigay ng trabaho at kita sa reyon, kapansin-pansin ang mababang paggawa ng mga kawani na nakalipas na mga taon mula 2011 at 2012. Napansin din ni Maria Lourdes Lim, ang Director ng National Economic and Development Authority 11 at Vice Chair ng RTWPB 11 na kahit lumalakas ang demand ng imported Cavendish banana mula sa Davao, mahina pa rin ang gana ng mga manggagawa na magtrabaho. Ito aniya ang dahilan upang dagdagan ng kahit 1% ang pagayak ng mga manggagawa sa industriya saging para pagbutihin pa ang kanilang mga trabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edith Alindan Isidro ng Philippine Information Agency 11.